pagpapala, may kagalakan, may kapayapaan, at may kalakasan. Kaya sa pagkakataon na ito, sa ating pagpupuli at pagsamba sa Diyos, patuloy na ilisan natin na mas mabigyan pa ng kaluluran ng Diyos. Ano ba ang kalagayan ng puso natin? Ano ang kalagayan ng buhay natin? Dapat na i-worship natin ang Diyos sa araw-araw ng buhay.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Lord sa huling linggo ng Hulyo. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat araw. Kamusta na po kayo? Yan ang palagi ko pong tinatanong sa bawat pangangaral ko ay nangungumusta po ako. Bagamat hindi nyo po masagot ito ng personal, pero yung pong aking tanong ay may kinalaman sa pagnanais ko na at least kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At ang panalangin ko po ay patuloy tayong kumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay napakaganda po ang ating tatalakayin, ang salita pong perseverance o yung tinatawag na persevere. At kung meron po yung mga Biblia ay buksan po ninyo ito sa Jude o sa aklat po o the letter of Jude, chapter 1, verse 17 hanggang verse 25. At ito pong mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay magpatuloy po sa kabila po ng hirap ng buhay na ating nararanasan. Babasahin ko po sa wikang Ingles at sundan nyo na lamang po sa inyo pong mga Biblia at dito po natin kukuhanin ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. But you must remember, beloved, the prediction of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. It is this who caused this division, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt, and save others by snatching them out of the fire. To others throw mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Tayo po lahat ay yumuko tayo saglit na manalangin. Kinikilala po namin ang iyong presensya sa umaga pong ito at iniling po namin ang pangunguna mo at ang mga salita mo ang magbigay sa amin ng kalakasan at pagtutuwid sa aming buhay. Aming itinatalaga ang oras na ito at aming pagsamba ay gagawin namin sa pagitan ng aming pakikinig ng iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Persevere despite of difficulties in life. Ang pagpapatuloy sa kabila ng hirap ng buhay. Kahapon po ay nanonood ako ng balita at in-interview po ang tatlong economist tatlong economic analyst o yung pong tinatawag na analyst sa when it comes sa mga ekonomiya. At ang kanilang prediction ay magkakaroon po ng economic recession for 6 months to 2 years. At ito po ay sabi nila ay magreresulta ng 10 to 12 million jobless Filipinos. Pagka po sinabing economic recession, sabi nila ay may mga magsasara o yung mga hindi makakapagbigay ng trabaho sa maraming mga Pilipino sapagkat hindi po available ang mga trabaho. At ito po ay nakakalungkot sapagkat 10 hanggang 12 milyon ang mawawalan ng trabaho. At ito po ay talagang realidad na. May mga kababayan po talaga tayo na wala ng trabaho during doon sa bago pa o pagkatapos pa ng lockdown hanggang sa ngayon at nagiging 4 na buwan na po tayo na nakakaranas ng tinatawag na GCQ o lockdown. At ito po ay nakakabahala sapagkat ito po ay magre-resulta ng anxiety o yung tinatawag na pag-aalala, discouragement sa maraming mga Pilipino at kung minsan po ay talagang nakakaranas din ng kalungkutan sa maraming mga Pilipino po ngayon.
Kung kayo po ay familiar sa FB, napakarami pong mga challenges at nakakita po ako ng dalawang challenges na mga hinahamon po ang iba na gawin ang mga ito. Isa po ay yung pong tinatawag na 25 push-up for 25 days. At nakita ko po ang post ni Pastor Rainier, Pastor Archie. Yun po yung tinatawag na challenge para gawin ang bagay na ito in awareness, o para magkaroon po tayo ng awareness na meron pong mga anxiety o meron pong may mga tao pong naapektuhan ng mga negatibong mga sitwasyon. Isa pa rin pong challenge ang nakita ko ay yung challenge ng picture ng positivity o yung tinatawag na positive na picture. Instead na magpo-post ka ng mga negative post o negative pictures, ay magpo-post ka ng mga positive. At ito po ay talagang in line with the awareness para makatulong po sa iba na instead na tignan ang negative na sitwasyon, ay ang kanilang titignan ay dapat ay positibo. Meron pong nagtanong sa akin, hanggang kailan ba itong COVID-19? Sabi ko sa kanya ay hindi ko talaga alam. Sa ngayon ay nananalangin tayo, marami tayong mga post na nakikita na nananalangin para rebukin ang COVID-19. Pero hanggang sa ngayon ay talagang pataas po ng pataas ang bilang ng ating mga cases. Nakakalungkot po yan. At dito makikita po natin na mayroong mga nagsasabi sa akin at naririnig ko po ay napakahirap naman ng ating sitwasyon. Totoo po. Napakahirap po ng ating sitwasyon. Napakahirap tanggapin yung pong new normal. Kahapon po ay salamat nakalabas kami ng misis ko, pero bago kami makalabas ay kinakailangan bumili muna ako ng barrier sa motor. At laking tulong po. Laking tulong. Matindi po ang nag-isip. Talagang ang laking tulong ng barrier na yan. Anyway, ang hirap pong tanggapin. Kakain kayo na hindi kayo magkaharap at magkasalungat sapagkat kinakailangan ng social distancing. Ito na po yung normal, new normal. Napakahirap po ng ating sitwasyon. Hindi lamang yun ang napakahirap na sitwasyon, kundi yung everyday battle natin sa ating mga buhay o sa ating buhay. At ito po ay nakakalungkot sapagkat nagre-resulta po ito ng kalungkutan po ng maraming mga Pilipino, discouragement o yung tinatawag na anxiety. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi na po ito bago. Katunayan, sa John chapter 16, verse 33, ito po yung pahayag ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Gusto ko pong basahin po sa bawat isa sa inyo. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi na magkakaroon po ng mga tinatawag na kagulumihanan o yung tinatawag na trouble o magkakaroon po tayo ng mga tinatawag na mga problema sa buhay. Mismo ng ating Panginoong Jesucristo, pero sabi niya, sinabi ko na sa inyo ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Sapagkat sabi niya, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng alalahanin o magkakaroon kayo ng tinatawag na kalungkutan o mga problema. Pero sabi niya, take heart, I have overcome the world. Dito sa John chapter 16 verse 33 ay napakatindi po ang sinabi dito na mismo ng ating Panginoong Kristo ay nagsabi na talagang magkakaroon, pero naroroon ang katagumpayan sa bawat isa't po sa atin. Dito po sa Jude, sa letter of Jude ay ang sumulat po nito ay si Jude o si Judas, at ang pagkakasulat po niya dito ay pagnanais niya na tawagin ang bawat isa sa atin para sa tinatawag na pagpapatuloy o a call to persevere. At mapapansin po ninyo sa verse 2 o verse 1 ay ang kanyang mga sinulatan ay ganito po ang kanyang description. To those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. Tatlo pong
katangian ang sinulatan po ni Judas o ni Jude sa kanyang sulat. Sabi niya ay tinawag, minamahal, at iniingatan para kay Jesucristo. Mapapansin po ninyo na tatlong mga mabibigat na salita nito ay description ng Biblia sa kanyang mga sinulatan at maging sa bawat isa po sa atin. Pero mapapansin po ninyo sa verse 17 hanggang verse 25 ay hinimok pa rin niya o ninanais pa rin ni Jude na itong mga kanyang mga sinulatan ay magpatuloy. Bagamat kayo ay tinawag ng Panginoon, bagamat kayo ay minamahal ng Panginoon, bagamat kayo ay iniingatan ng Panginoon, meron pa rin kayong responsibilidad. At ang responsibilidad nyo is to persevere. Let me give you the description of the definition of the word persevere in the Merriam-Webster Dictionary. Sabi ng dictionary, to persevere or persevere means to persist in a state, enterprise, or undertaking in spite of counter-influences, opposition, or discouragement. Ito po raw ay, ang persevere po raw, o ang salitang persevere ay pagpapatuloy sa iyong estado, sa iyong, ang iyong balakin, o ano man ang iyong mga pinaplano, bagamat merong mga oposisyon o kaya naman ay mga discouragement o kawalan ng tinatawag na pag-asa, magpapatuloy ka. At tinignan ko po yung etymology ng salita pong persevere. At dalawa pong ang salita pong persevere ay hango po sa dalawang salita. It is the per and then severus. Yung pong salitang per ay nangangulugang true. And then yung pong severus ay nangangulugang pong severe. In other words, dumadaan ka sa matinding, kung ano man yung matinding dinadaanan mo. You go through a severe, whether it is a severe pain, whether it is a severe trials or opposition, that is the etymology of the word persevere. Now, sabi ng Jude, we need to be persevere. You need to have a, what do you call, perseverance. At bibigyan ko po kayo, ayon po sa Jude 17, sa talatang 17 hanggang verse 23, ay nagbigay po si Jude ng apat na bagay para how to persevere in this difficult situation. Paano po tayo makakapagpatuloy sa kabila po ng hirap ng ating buhay na dinadanas? Una po ay, number 1 is remember what the Bible is telling us. Alalahanin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin. Verse 17 and verse 19, pinaalalahanan po ni Jude ang kanyang mga sinulatan. Sabi niya, but you must remember, beloved, the prediction of the apostles of our Lord Jesus Christ. Sa wika pong iba ay, remember what the apostles foretold. In other words ay, sabi ni Jude sa kanila, alalahanin niyo yung sinasabi sa atin ng mga apostol. In other words ay, alalahanin natin ang sinasabi ng Biblia. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa ating magiging kalagayan ng ating mundo? The Bible tells us that ang ating mundo ay magkakaroon po ng pasama, hindi po pabuti ng pabuti. Hindi ito, sabi ng Biblia, ay lalaganap ang kasamaan. Ang mundong ito ay hindi po permanente. At ang sabi ng Biblia ay marami ang mga talagang maglalabasan na mga kasamaan at mga kabulaanan. At mapapansin po ninyo, kahit sa Luke chapter 21 ay marami po ang mangyayari sa ating mundo. There will be war, there will be fearful events, there will be tsunami, there will be earthquake, there will be a great signs from heaven, there will be famine, pestilence. Iyan po ang description ng Biblia sa ating mundo na ginagalawan. Huwag po kayong umasa na magiging papabuti ang ating magiging kalagayan. The Bible tells us, the Bible warns us
that in this word ay magkakaroon po ng kasamaan, magkakaroon po ng tagutom, magkakaroon ng tinatawag na gera, magkakaroon po ng mga fearful events. At description po yan ng chapter 21 ng Luke, fearful events. At dito makikita po natin, it will cause sa mga tao, it will cause fear, it will cause worriness. Pero dapat po sa ating mga mananampalataya, alam na natin ang magiging sitwasyon. Pagka alam mo na ang mangyayari, pagka alam mo na yung ending, alam nyo, di ba pagka alam na natin ang ending, alam ko na yan. Ang bida dyan ay mabubuhay at mananalo ang bida dyan. Pagka alam mo na yung ending, kampante ka na. Kaya nga yung iba po ay ano tawag doon, yung sinasabi nila, wag ikwento. Ano yan? Yung wag ikwento. Wag mag-spoil o spoiler kung tawagin. In other words ay hindi mo ikukwento kung ano yung ending. Pero mga kapatid, ang ating mundo, alam na natin ang mangyayari sa ating mundo. In other words, hindi ho tayo dapat matakot. Hindi ho dapat tayo mag-alala. That will cause us to rejoice. Why? Because sabi ng Biblia, I have overcome the world. Mga kapatid, that is the God's promise for us. That is, Jesus is telling us in John chapter 16 verse 33, I have overcome the world. Mga kapatid, alam na natin ang ending. At ang ending nito, tayo ang bida at tayo ang mananalo sa labanan na ito. Kaya nga, sabi ni Jude, in order for us to persevere, remember what the Bible is telling us. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia ay ang ating mundo ay makakaranas ng ganitong mga kalagayan. Hindi na bago ito sa Biblia. It was predicted by the Bible. It was foretold by the apostles sa mga alagad sa mga mananampalataya during the early times. At ngayon, ito rin po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Mga kapatid, huwag na po tayong mangamba. Do not worry, do not be frightened. Yan ang sinasabi ng Luke chapter 21, standing firm. Always watch and pray. Remember what the Bible is telling us. Number 2 is restructure your faith. Pagka po sabi dito sa verse 20, build yourselves up in the most holy faith. Ang description ni Jude sa ating pananampalataya, most holy faith. Wow! Yung pong description ni Judas ay matindi. Sabi niya, ang ating pananampalataya ay banal talaga. At ang sabi dito ni Jude ay, kinakailangan itindig mo, itayo mo yung pananampalataya na yon. When you say build, you need to restructure. Ang ginamit po dito ni Jude ay restructure sa original word. When you say restructure ay dadagdagan mo pa. Matibay na yung pundasyon mo, matibay na yung structure mo, pero you need to restructure it para mas matibay pa. Para ang pundasyon na ito ay hindi lamang pang intensity 6 na earthquake, kundi pagka dinagdagan mo pa yung kanyang mga pundasyon, ito po ay higit na tatagal sa 7 at 8. So, restructure your faith. Para ba sinasabi rito ni Jude ay ipaglaban natin. Hindi lamang ipaglaban natin ang ating pananampalataya, kundi itayo natin ang nakamtang banal na pananampalataya. Build yourselves up in the most holy faith. Paano po? Paano natin itatayo at ipaglalaban ang ating pananampalataya? By standing firm, making Jesus Christ as our firm foundation. Wala
wala pong matibay na pundasyon maliban na ang pundasyon na yon ay itinayo ng ating Panginoong Kristo. Maliban na ang pundasyon na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. The Bible tells us that He is the firm foundation. He is the cornerstone. In other words, siya po ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Kapag isinalig natin ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo, ay makakaranas po tayo ng matibay na pananampalataya. Alam nyo, ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, they died as martyrs. Peter was crucified upside down. James was beheaded. The 12 disciples, including Matthias, died as martyrs. At mapapansin po natin sa Hebrews chapter 11, napakarami pong binanggit doon ng mga apostles o mga alagad ng ating Panginoong Kristo o mga propeta na kung saan ay they died as a martyrs. Pinaglaban po nila, tinindig po nila, itinayo po nila ang kanilang pananampalataya. Bagamat sa ating pong bansang Pilipinas ay hindi po tayo nakakaranas ng matinding persecution, dapat po sa kabila po ng ating sitwasyon bilang isang Pilipino, itinatayo natin, itinitindig po natin ang ating pananampalataya. Itinatayo po natin yung bandera po natin. Alam niyo po ba, nung unang panahon, nung unang panahon, lalo na po yung mga giyera, kung kayo po ay familiar sa mga history, yung po mga labanan noon, talagang marami po silang, meron po silang daladalang mga flag. At napaka-importante po sa kanila yung flag. Na kapag nabaril yung may hawak ng flag, kailangan kunin po ito ng isa para itindig at itayo. At habang nakikipaglaban, yung pong may dala lang ng flag, yun lang po ang kanyang ginagawa. Ay kinakailangang manatili yung flag na yun na nakatayo. Mga kapatid, ito po yung ating pananampalataya. Na kahit anumang sitwasyon ng ating buhay, you will not give up, you will not quit. Hindi mo i-give up yung iyong pananampalataya, hindi mo i-quit yung iyong pananampalataya, sapagkat sabi ng Biblia, yung pananampalataya na iyong natamo ay isang banal na pananampalataya. At nang tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, seryoso siya. Nung minahal ka ng Panginoon, seryoso siya. Magiging tapat sa sayo, at kung ano man ang pangako niya, gagawin niya. Ganon katindi ang kaseryoso ang ating Diyos. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, yung ating sinabi sa ating Panginoon na commitment, kinakailangang maging seryoso rin. Hindi po ito laruan na iyong iiwan matapos angkinin at pagsawaan. Parang kanta po yan. Na kinakailangang ang ating pananampalataya ay itayo natin at ipaglaban. Sa kabila po ng mahirap na sitwasyon ng ating buhay, manatili po kayong Kristiyano. Manatili po kayong nananampalataya. Manatili po kayong nagtitiwala sa ating Diyos, sapagkat sa bandang huli, mga kapatid, Jesus is our banner. Mananatili po siyang nakatayo. At kapag nananatiling nakatayo ang ating Panginoon, panalo po tayo sa labanan. Pangatlo po na dapat natin gawin, how to persevere in this difficult situation in life. Number 3 is receive the guidance of the Holy Spirit. Verse 20b, sabi rito sa verse 20b, babasahin ko lamang po yung verse 20, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Binanggit po dito na pray in the Spirit, in the Holy Spirit. When you hear the word pray in the Holy Spirit, you are receiving the guidance, the power of the Holy Spirit. Alam nyo, ito po yung ating kapangyarihan. Ang ating kapangyarihan po ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito po yung ating shield. Ito po yung ating armas. Ito po yung ating pananggalang. Na kapag, ito po yung ating depensa. Na kapag nawala po ang banal na Espiritu sa ating buhay,
matatalo po tayo ng problema. Matatalo po tayo ng kasalanan. Matatalo po tayo ng ating sarili. Yung tatlong S na kalaban natin, self, Satan, and sin. Kapag wala po ang banal na espiritu yun, yung tatlong yun mananalo. Kaya nga napakahalaga na tayo po bilang sa mga mananampalataya ay kinakailangan we need to receive the guidance and power of the Holy Spirit through prayer. At binanggit po yan ng Jude, praying in the Holy Spirit. Sa magitan ng panalangin ito ay magdudulot sa atin ng tinatawag na kalakasan, kapangyarihan at guidance ng banal na espiritu ng Panginoon. Ano po ang magagawa ng panalangin sa buhay po natin? Prayer will sustain our relationship with God. Kapag po tayo nananalangin, nagsusustain yung ating relasyon sa ating Diyos. Parang sa mag-asawa po yan o sa isang relasyon. Kapag wala akong komunikasyon, mahirapan po na masustain ang relationship. Kaya napakahalaga po yung communication eh. Yung ating panalangin, it is our communication with God, and that prayer or that communication will sustain our relationship with God. Prayer can help us to know God's will. Prayer can avoid spiritual downfall. And prayer can give us courage to make decision. Kaya po pagka tayo nananalangin, we receive the guidance of the Holy Spirit. Meron pong isa nagsabi, show me a Christian who do not pray, and I will show you a Christian who is weak and loser. Again, show me a Christian who do not pray, and I will show you a Christian who is weak and loser. Tama po kaya ito? Yes, tama po yan. Tama po. Na kapag hindi po tayo nananalangin, tayo po ay mahina. Tayo po ay hindi po mananagumpay. Pero once na ang isang Kristiyano ay lumuhod at nanalangin sa harapan ng ating Panginoon, yung guidance, yung strength ay pagkakaloob niya sa isang mananampalataya na nagpapakumbaba. Makakapagpatuloy po tayo sa kabila ng hirap ng ating buhay sa magitan ng prayer. At napakarami po mga testimony na sa kabila po ng hirap na dinadaanan po nila sa karamdaman, sa mga problema, nung sila po ay nanalangin, yung pong panalangin po nila ay tinugon ng Panginoon at nakaranas sila ng himala ng ating Diyos. Napakarami na pong mga patotoo na malaking ang ginagawa ng panalangin. Mga kapatid, keep on praying. Keep receiving the power of the Holy Spirit through prayer. Keep receiving the guidance of the Holy Spirit through prayer. At naniniwala po ako na ang panalangin po it is a vital, very important part in our Christian life. So, receive the guidance and the power of the Holy Spirit upang tayo po ay makapagpatuloy sa hirap o sa difficult situation ng ating buhay. Panguli po, remain in God's love. Manatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Verse 21 and 23, sabi po rito, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. So, sabi rito sa verse 21 ay, manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Again, ang sinulatan po ni Jude, ang description po niya, tinawag, minahal ng Panginoon, ng Ama, at iniingatan para kayo sa Kristo. Tatlong description po yan ang sinulatan ni Jude. Pero sabi niya, you need to keep yourselves in God's love. Manatili sa pag-ibig ng Panginoon. In other words, merong silang responsibilidad na kinakailangan manatili sila sa pag-ibig ng Diyos. Huwag silang aalis doon sa tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoon, doon sa presence ng ating Panginoon. Bakit kaya niya ito sinabi? At paano natin ito magagawa? By remaining in Him and in His words. Mga kapatid, John chapter 15 verse 5 and 7.
Remain in me and my words remain in you. Ask whatever you wish. Kinakailangan tayo po ay manatili sa Kanya at manatili sa Kanyang mga salita. We need to keep on remaining in God and in His Word by keeping in God's family and fellowship. Manatili po doon sa family ng ating Diyos, doon sa church. Bagamat hindi po visible ang ating church ngayon, hindi po tayo nakakapaggawain ng katulad ng ginagawa natin. Pero we need to keep ourselves in God's family, in fellowship. Bagamat tayo po ay magkakalayo, naniniwala po ako na naroon tayo sa iisang espiritu. Huwag po tayong lalayo doon sa family ng ating Diyos. We need to keep ourselves in God's family. Kaya nga napakahalaga po na kahit po online tayo, ay naroon po yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Bagamat wala po tayo, hindi po tayo magkakasama, naroon po na nagpapanalanginan tayo. We need to keep ourselves in God's family. At ito po ang dapat natin gawin. Huwag tayong humiwalay sa ating Diyos. Kinakailangan tayo po ay manatili doon sa pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Kapag tayo po ay nanatili sa pag-ibig ng ating Panginoon, we will be receiving God's protection, we will be receiving God's care, we will receiving joy, we will receiving peace, we will receive blessing, we will receive eternal life. Pero kapag ikaw po ay umiwalay sa Kanya, you will receive curse, you will receive anxiety, you will receive fear, and you will receive eternal judgment. Kaya po napakahalaga na manatili po tayo sa ating Panginoon. Ito po ay dapat po natin gawin. We need to remain in God's love. By remaining in God's love means remaining in His presence, remaining in Him and in His Word. Ito pong difficult situation natin ng ating buhay. Maaring magkatotoo man ang sinasabi ng mga economic analyst na magkakaroon ng matinding recession for 6 months to 2 years. Hindi po natin alam ang magiging sitwasyon natin. Hindi po natin kita ang mangyayari po. Pero pagka tayo nanatili sa ating Panginoon, mananatili yung Kanyang biyaya, mananatili yung Kanyang provision, mananatili yung Kanyang protection sa bawat isa sa atin, at in the end, we will receive God's blessing and guidance. Ang dalangin ko po sa bawat isa po sa atin, umaharap po tayo sa COVID cases na ito, sa COVID situation na ito ng ating bansa. Hindi lamang ito ay ating hinaharap. Marami pa po tayong mga problema na hinaharap sa ating personal at family. Ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin, magpatuloy. We need to persevere in this difficult situation in life. When you say persevere, pagpapatuloy sa kabila ng maraming mga opposition, difficulties na nararanasan natin. Ang ating pong dalangin sa bawat isa ay patuloy po tayong manatili sa ating Diyos, kumapit at magtiwala sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Hindi man natin alam ang mangyayari sa ating mundo, negative man ang mangyayari sa ating mundo, pero naniniwala po ako ang Kanyang mga anak ay ang Kanyang pangako sa bawat isa sa atin ay matutupad. The Lord bless you po, at ang dalangin ko po ay patuloy po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ikaw man ay dumaranas ngayon ng hirap at sitwasyon ng buhay, keep up. Keep yourselves in God's love. Build yourself in the most holy faith. Restructure your faith. And receive the power and guidance of the Holy Spirit. Pwede ko po ba kayong ipanalangin? Tayo po lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin.
Dalangin ko, O Diyos, sa bawat mga tao, mga anak mo na nakikinig at nakinig ng iyong mga salita. Hindi ko man alam ang kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Dumadalangin ko ako, Panginoon, na ang iyong biyaya ay sapat, ang iyong katapatan at ang iyong pangako ay maranasan nila sa kanilang buhay. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, ano man ang kanilang dinadanas na hirap at sitwasyon ng kanilang buhay, dalangin ko ang iyong sumagana, ang iyong pagpapala at katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, sino man ang anak mo na nakikinig na nagkakaroon ng discouragement, anxiety, natatakot, nag-aalala, bigyan mo ito, Panginoon, palitan mo ito ng kapayapaan, palitan mo ito, Panginoon, ng kalakasan na galing sa iyo, at palitan mo ito ng mga pangako mo, upang sa ganon, hindi nila makita ang mga negative o negatibong mga sitwasyon sa kanilang buhay, kundi ang makita nila ay ang biyaya mo at ang katapatan mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa umagang ito. Tinatanggap po namin ang mga salita mong ito sa aming mga puso at gagawin po naming gabay sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Bagamat nabalik po tayo sa GCQ, wala pa po tayong physical na pagsamba, pero sama po ninyo sa prayer. Naniniwala po ako matatapos din ang lahat ng ito. At sama-sama lang po tayong manalangin. The Lord bless you po. At kung meron po kayong mga kahilingan sa panalangin, pwede nyo po kaming i-PM at pumunta po kayo sa page ng Teresa Christian Community Church at pwede po kayong mag-message doon. Kami po ay meron po tayong mga prayer warriors na nanalangin. Papanalangin po natin yan at sama-sama po nating itaguyod ang ating pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. The Lord bless you po. Magandang umaga po sa bawat isa.